Wednesday, okay? We're excited for that. Now, Google, please stand and then open ang Biblia, the book of Revelation, chapter 2, verse 1 to 5. Revelation, pagpadayag, kapitulo 2, versikulo 1, pinakalas nga book in the New Testament. Okay? Malakay Revelation, okay? Joke lang. Okay, pinakalas nga book in the book of New Testament, Revelation, chapter 2, verse 1 down to verse number 5. Hope tonight, this message will be about pito ka puntos ni. Kung di na ko makaya ang pito, sige lang, sa makaya lang ako karon. And then, manikamot ko, no? Mahuman. Kung di na ko ni mahuman karon, ako na ipadayon by Sunday night. Okay, Sunday night na mensahe. Okay, Revelation chapter 2, verse 1 down to verse number 5. Basahan ko responsively. Una mo basa ang babae, verse 1. And then verse 2, lalaki. And verse number 3, babae na pod. Verse 4, lalaki na pod. And verse number 5, sabay ka o basa tanan. Ano ba? Say amen. Amen. Verse 1, mga babae. Hanggang ready start. Okay, begin. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. Kaya lalaki lang, verse 2, I know thy works, and thy labor, and thy patience, how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which will say the apostle, and are not, and hast found them liars. Verse 3, And has borne and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. verse number 4, lalaki lang. Nevertheless, I am somewhat against thee, because thou hast Verse 5, another restart, begin. Remember therefore from whence thou art fallen. And repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. Okay, mag-pray ka, Lord. Once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord God, karong hapon, Lord, gabi ng tulong. Maghatag ka na mo, Lord God. Thank you for your love that you given to us, Lord, tonight. Whatever kung unsa man ang imong gubot on, Lord, sa pag-deliver sa imong pulong, use me. And we are nothing apart from you, Lord. Lord, please, kung na ay mga sala na nahimo, Lord, pasaylo agad ni. Kung na ay mga butang na makababag sa pagtuon sa imong pulong, we ask forgiveness, Lord God, tonight. And help us, Lord God, mahimong blessing imong pulong, Lord, kanamo. O kaning imong pulong, Lord God, mahimo na magamit, Lord God, sa among kinabuhi ng Kristohanon. Lord, a lot of times, most of the time, Lord God, we left our first love. Lord, sa diya, kapag uming luwas, Lord God, we are so very excited. But now, Lord, nagarugay sa Kristohan ang kinabuhi, Lord. Hinahinay po, Lord God, nawala po lang among kakainit, Lord. Nawala among bukma diha kanimo. Lord, help us this afternoon, Lord God. Sa mga butang among masabtan, Lord, kung ay hinungdan, nganong nawala among bukma diha kanimo. Ako pag-ampo, Lord, wala mahimo kung wala ka. Help us tonight. Holy Spirit, be with us tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please, visit the time. So on, okay mo tanawon sa kanina verse. Na ay isa ka church dira. Ang pangalan sa ilang church is Ephesus. Mo ni mga simbahan sa Ephesus. And then sa Bible and verse number 1, unto the angels of the church of Ephesus, write. Okay, gisulat na siya. Hiling mga butangan, nagaingon siya nga nakakupot sa pito kabituon sa iyang tuong nga kamot. Hinsa nagalakaw diya sa taliwala sa pito kabulawan nga kandelero. Verse number 2. Ang sunan, look kayo ni. The church of Ephesus so on, they have a labor. Na as they work, as they ginahimo para sa Diyos. And verse number 2, ako nasayod sa imong mga buhat, o sa imong paghago, o sa imong pagpailog. No, ang simbahan sa Ephesus na atanan sa ilaha. Na adri agsoon ang ilang gitawag nga mga nahimo nila, no? Nakit-an sa nila ginahimo ang paghago nila, ang ilang pagpailog o giunsa nga ikaw dili makatugot kanila nga mga dautan. Okay, even mga dautan di makaya makapapildi sila. O ikaw misulay kanila nga nag-ingon sila mga apostoles o dili man diay o nakakaplag kanila nga mga bakakon. Verse number 3. O ikaw nagaagwanta. Mark the word agwanta. O nagabaton og pailog o tungod og alang sa akong ngalan mihago og wala naluya. Now, ikusuon ko imong tan-awon kaning church sa Ephesus, giingon ang Bible diri naay usa ka sulat gikan sa book of Revelation nga nakit-an sa Dios ang ilang hago, labor.
Not only that, nakita nila ang gitawag na patient. Ang ilang gitawag igsuon nga pailog, grabe ka pailog po ni mga tao, kaning mga tao nga nasa kanilang simbahan. O giunsa nga dili makatukod nila ang mga dautan o walay mga dautan igsuon nga posible nga makaguba sa ilang church. Ibig sabihin kani nga simbahan igsuon, grabe ni kalig-on. Maybe kani siguro kani nga simbahan grabe ka soul winner ni, grabe ka on fire sa gitawag na ministry. All of the things sa ilang gihimo diri nga ay gitawag igsuon in verse number 4 na ay gitawag diha nga na ay gitawag diri nga ang verse 3 na ay gitawag igsuon nga pag-agwanta diri. Okay? And has born og ikaw nakaagwanta og nakabaton og pailog og tungod ug alang sa akong ngalan mihago og wala naluya. Now igsuon sa kanang church ug imong tan-awon kani nga simbahan igsuon is very on fire for the Lord. Kung imong makit-an diri igsuon kani nga simbahan, naatanan sila nga paghago, grabe ilang labor for the sake of the Lord Jesus Christ. Muna yung sa Bible na verse number 3 and verse number 4. But na ay something na nakalimtan. Na ay something na nawala nila. Verse number 4, tanawa niya. Nevertheless, I have somewhat against thee. Ayun ang Ginoo na verse number 3 pa niya, ako adunay ikasaway batok kanimo. No, grabe ang Diyos no. Kani nga tao, kani nga simbahan, grabe ang sakripisyo. Kani nga simbahan, grabe pailog. Kani nga simbahan igsoon, grabe kayo ka on fire sa buluhaton sa Dios. Pero ino Bible igsoon, ang Ginoo still naaga po ikasaway sa kani nga simbahan. Tanawa niya. Verse 4, bisan pa niya nga ako adunay ikasaway batok kanimo. Verse 4, tanawa niya. Tungod kay ikaw mibiya sa imong unang nagugma. Now, igsuon tonight ang title sa mensahe, verse number 4. Thou hast left thy first love. Thou hast left thy first love. Ikaw na Ginoo diya, verse number 4, igsoon, nevertheless, I have somewhat against thee. Na ako'y nakita na dili ginahan sa inyong ginahimo, because thou hast left thy first love. Now, igsoon, always remember this. Ikaw na Bible, ang kanilang simbahan is so very busy sa buhaton sa Ginoo. Kanilang simbahan, daghan kay ginahimo para sa Ginoo. Nagsikripisyo para sa Ginoo. Now, you know what, igsoon this morning, this afternoon, natutunan siya. Dili ka lang natin ginahimo sa simbahan, igsoon, kasi kung saan maka-busy diri, pero kung wala kay personal walk with the Lord, nakalimutan mo imong first love. Before ang ministry, before ang soul winning, before ang mga butang imong ginahimo karon igsoon, ayaw kalimot na ilhan mo una ang Dios. O ang imong first love igsoon karon nga hapon walay lain kundi ang Dios. That's why ingon ang Ginoo diri basi unsa ninyo kabisi niya, basi unsa mo ka on fire sa buluhaton sa Ginoo. But nakit-an sa Ginoo ang matag kasing-kasing sa kanilang simbahan, sa mga tao nga simbahan igsoon, ang ilang kasing-kasing sa Biblia, nakit-an sa Dios nga gibiyahaan nila ang una nilang gihigugma. Now unsa ginabasa mo pastor? Maybe this evening paminaw every one of us na sa extension class, every one of us faithful na igsoon sa soul winning. Dili mali na igsoon, nagasakripisyo ka sa paghatag para sa bulaton sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, imong gina-offer sa Dios para sa bulaton sa Ginoo. But don't forget, don't let thy first love. Amen. Dili ka na imong first love. Ang imong first love kinsa? Si Jesus Christ. Ang una nga imong mailan before ang bulaton sa Ginoo igsoon, mauna ang imong first love. Kabantay ka. Okay? Kabantay ka bago pa kadaluwas. The day that you got saved, the first day you got saved, igsoon, makita mo kung paunsa mo ga-express ang gugma sa Dios. Kaya tunga-tunga sa kadlawon as 4, mamata ka, mabago, nagtuwad-tuwad ka niya. Kaya naman, in love pag-ay ka sa Dios. Nakit-an ba sa Ginoo ang imong gitawag na time, ang imong panahon na gihatag sa Dios, tungod kay you will be in love with the Lord. No, igsoon, always remember, dili na tutugutan nga ang atong kabisa sa simbahan, ikaw ang leader sa simbahan, ikaw ang gapakanta diri, ikaw ang kanta diri, ikaw ang gitawag nga leader sa imong gitawag extension class, o whatever kung sa imong gihimo diri, ayaw ibaylo ang imong panahon sa Dios. Ang pinaka-importante ang imong kada-adlaw nga pagtagad sa Ginoo. Dili importante whatever kung unsa ka maayo mo tudlo, whatever paunsa ka maayo mo walin, o unsa man imong ginahimo sa Dios, kung dili sakto ang imong relasyon sa Dios, dili sakto ang imong ginatudlo. That is the real point na nakit-an sa Dios sa kanilang simbahan. Eager kay sila, on fire sila magpangalagad, nagsakripisyo, dagdag ginahimo, but the Bible says na ay nakit-an ng Diyos sa ilang wala nang kaymaya sa Ginoo. The Bible says they left their first love na igsoon.
If we're talking about your first love is the Lord Jesus Christ, ang pangutana karon igsoon nga gabi, kumusta naman ang imong panahon dating Kristo? Okay lang ba kayo nakasimbahan? Feel ba kayo sa uban nga naadid kay panahon sa Ginoo? By the way, igsoon, di na ko makita ang imong panahon sa Ginoo. But I believe this, tonight, mahimo na panalangin sa tuwa ang mensahe tonight. Nga naay mga butang, na ano nga wala or na left na to atong gitawag ng first love. Na ay mga butang igsoon nga tumasabtan this evening nga ato makita diri igsoon why we left our first love. Daghang mga butang igsoon ani kalibutan na. Mark this. Daghan kay butang ani kalibutan na igsoon nga pwede kayo muagaw, pwede kayo mukawat sa imong paghigugma sa Dios. And most of the time, daghang mga butang ani kalibutan na igsoon nga ang atong gitawag nga daily walk with the Lord mawala na. Ang atong tawag na daily devotion, mapalong na. Why? Because naay mga butang, ano yung kalibutan nga busy kaayot na. Naay trabaho, pili gamiton. Naay pag-eskwela, naay mga projects, naay mga butang, ano yung kalibutan, naay igsoon nga usahay, nakaingon ta, di nasakto atong relasyon sa Diyos. And you know what, igsoon? They left their first love. Now, igsoon, our time with the Lord every day will show that we love the Lord so much. Ang imong panahon sa Ginoo kada adlaw nagapakita na kung paunsa mo gihugma ang Dios. It will show how really love the Lord. Nagapakita na igsoon kung paunsa mo gihugma ang Ginoo. So that's why every day, don't forget, ayaw gid wala ang imong gitawag na first love. And that is the Lord Jesus Christ. What I mean is, every day ba't naakit panahon sa Ginoo ay suryahon siya. Naakit panahon igsoon sa Ginoo nga basahon iyang pulong, paminawon siya, pinaagi siyang pulong. Now, I don't care how busy are we. Wala ko'y labot kung unsa ka kabi sa ministry. Wala ko'y labot kung ikaw ba ang himong leader sa ministry. But so always remember this. Those ministry, so walay dali, anak. Importante din ang makuhaton, but don't forget your walk, your daily walk with the Lord. Don't forget your personal nga fellowship dira sa Dios kay son. Mao na pinaka-importante. Ang atong fellowship sa Ginoo. Now this evening, so naay mga butang nga atong atun-an. Nga dili nato buhaton igsoon para dili mawala atong gugma sa Dios. Most of the time, there are things tonight, ito kabutang, nga atong makitaan. 7 misplace in the areas of love. Naay mga butang nga maka-misplace sa imuha, sa mga areas imong gitawag nga gugma. And mao ni mga butang igsoon nga dili nato angay higugmaon. And these things igsoon ato makitaan karon diri, ato magian karon igsoon, mao ni mga butang nga dapat dili nato higugmaon, or maybe kani nga butang mas labaw ang ato higugma sa Ginoo more than ani nga butang. And you know what? Kung naa na sa imuha karon, istoryahan ta kay igsoon kay mga butang ato tun-an karon. Kung mao ni imong paghigugma, then mawala ang imong gugma sa Dios. By the way, igsoon, ang pinaka the first nga dapat imong higugmaon ang Dios sa Ginoo. And you know what? In every area sa imong kinabuhi, if you truly love the Lord, kung sakto ang imong walk, kung sakto ang imong fellowship sa Ginoo igsoon, and I believe the fruit of the love igsoon is makita na sa nagapalibot nimo. So that's why, naay mga butang karon nga ato makita diri og dili angay nato kabuhaton or di nato angay higugmaon. Number 1, come guys, open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 2. Okay, 7 misplaced. Okay, areas of love. Kana bang misplaced, ibig sabihin, wala na sakto butang ba? Wala na sakto o gugma. Kana nga mali ka o, kana ano man, namali ka o butang sa gugma ba? Mauna nakapaagaw sa tuwa, gikan sa gugma sa Dios. So that's why, always remember, kung sa una, bag-o pa ka naluwas. Kung sa una, bag-o pa nimo na ila-ila na Ginoo. Sa diha ka, bag-o pa ka na side, Igsoon. Grabe ka, on fire. Grabe imong pagtuon sa Biblia, pero kadugay, nagahinay, nagawala. Nga naman, because ani mga butanga. Number 1, atong abriyan, 2 Timothy chapter 3 verse 2. Panay sumaya ko ganaka sa amen. Atong basa, restart, begin. Without natural affections, trust breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Rawan igsoon in the Bible na, walay natural nga pagbati, nga dili motuman og sabot. Laro mo? Chapter 3, verse 2, ay, mali akong basa, verse 3 ito. Verse 2, atong basahon sa balikan. Verse 2, let's start, begin. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy. Like so, verse 2, the Bible says, kay ang mga tao mahimong mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon. Now, so the first point nga atong masabtan karong gabi nga nakaagaw sa atong gugma sa Dios is ang imong paghigugma sa imong kaugalingon.
Right? You are so very rapi mo pagigugma sa imong sarili ma. Ay usahay tungod sa imong pagigugma sa imong sarili, nakalimtan na nimo ang imong gugma sa Dios. Pero ang imong isipon, ako na po, Lord, ako, manilord, ako. Because you are more than love yourselves, more than the Lord, na always son. Ato makita niya, verse number 2, kay ang mga tao, mahimo nga mahigugmaon sa ilang mga kaugaling nga bidawig son. The Bible says, in the book of Romans, tinatatuan, in Paul dito, in the book of Romans, sa atong itawag na kinabuhi, walay maayo nga butang. Nahimo lang tang maayo tungod kay naa na tay Kristo. Amen? Ingon sa in myself, there's no good thing. Walay maayo nga butang. That's why the Bible says, di ito ipili, masaligan ato kagalingon, di ito palabiyag, higugma ato kagalingon. Why? Because we need to love the Lord more than to ourselves. Ingon sa Bible, ingon na Biblia, son, if you want to follow the Lord, then deny yourselves. Okay? I-deny imong kagalingon. Ibig sabihin, Igsoon, you need to understand na every time mo sabtan din, if we have gitawag Igsoon na magigugpas sa gitawag ng kagalingon, mga may tabuhan din. Yung nila, for men shall be lovers of their own selves, covetous. Musunod ang mga gitawag Igsoon na covetous. Ang imong pagigugpas sa Ginoo Igsoon, kung agawa Igsoon, gitawag ang imong ginahuna karon imo na sarili, then musunod ang gitawag na covetous, boasters. Kung sa iyo sa Bible niya, nayugmaon sa ilang kagalingon, maibog ka na. Dagan mga butang maibugan, mga hambugiro, mga mapagarbuhon, mga mapasinapal, palahon, masinupaton sa mga ginikanan, dili masalamaton, dili balahan. Now, so always remember, if ourselves, so na perminti mo ginahigugma, maunay mo gawas, imong gitawag ang kinabuhi, you're unthankful, you're unholy, nagadisobey ka sa imong parents, na ay covetous, na ay boasters, na ay proud, na ay blasphemers, and those things, so the Bible says, if you love yourself, maunay mo gawas sa imong kinabuhi, kung imo nang ginauna, more than sa imong gugma sa Dios. By the way, so sa diha ka nagugma ka sa Dios, sa diha ka naluwas ka before, sa bato pa lang ka naluwas, sa primero pa lang ka adlaw, kung sa imong nahinuman, nakalimtan nimo imong sarili. Kasi nakatry in love eh. Di ba usahay, in love kayo sa tao? Kung sa matabo, malimtan imong sarili. Muna na sila nga, love is blind. Ipati imong kabalingon, di na matiman, kitungod sa gugma. Tama? Now, so the Bible says, kung imong higugmaon ang imong kaugalingon more than sa Dios. Ingon sa Bible igsoon na ay mga butang nga may tabo ato. Ingon, for men shall be lovers of their own selves. Now, igsoon mo ning butang nga dito dapat buhaton. Don't love yourself. Now, walay mali nakakagitawag sa kaugalingon. But we need to love the Lord more than sa atong gitawag na self. Dili maligso nga naa kasi mong gitawag nga kaugalingon, but always remember, mas taas dapat ang pagigugma sa Dios more than sa imong sarili. Naay mga sacrificial things imong buhaton igsoon nga pili mo i-give up sa imong kaugalingon para lang gyud sa Ginoo. Naay mga sala nga kailangan imong biyahan para lang gyud sa Dios. Naay mga butang nga imong ginagusto, ang imong ginaganahan, imong biyahan. Imbes ginahan kasi imong kagalingon to, imbes mo imong gusto may tapos imong kagalingon, but you know what? Imong gisurrender ngayon man, tungod na higugma ka sa Dios. And always remember, exalt this tonight. The Bible says, we need to understand, ang kalibutan mo, kaling ipagigugmaan eh, mauni ayaw buhata, love of self. Na ay pagigugma sa imong gitawag ang kagalingon. Now, exalt, the Bible says that, for men shall be lovers of their own selves. Dahil sa kastorya, dahil sa kabata, siguro ang edad niya mga 10 to 11 or 12 years old. Sa diya na nagkaon sila sa iyang amahan, nagdungan sila kaon, and then, nagkaon sila ba? Nagkaon na, nagkamakaw silang duwa, and then, ganyan na yung papa niya. Kasi Dad, I'm going to get married. 12 ano niya sa? 11. Maragya ang edad, 12 or 11 anos ang iyang edad. Lalaki siya. Dad, I'm going to get married. Itubag sa siya papa, yung papa nga, tinuod ka? Anda na juga, ready na juga maminyo? Ipuntahan si papa ba? And then itubag po siya nga, yung papa, are you in love? Tinuod na in love na juga? Then itubag ang iyang anak, yes, I'm in love. In love ka ayaw ko pa. In love ka ayaw ko pa. Yan, yung papa, itubag si papa niya, paunsa ni mo patabalo nga in love kayo ka? Unsa may tabo sa imong ano na kayo maka in love? Ni ana siya,
Gabi pa dito ko sa akong uyab. Matong siya ang uyab. Why nagakis ko sa akong uyab pa? Grabe akong kiss ko kay in love ko sa nag-goodbye kiss ko kay uli ako sa balay. Goodbye kiss ko sa iya pa. Dito na ko nakit-an pa, grabe ko ka in love siya kay mas nag-kiss ko sa iya. Gipaak ko sa iro pero wala ka sa kuha. Di rin ako gibati ang sakit na naanak ko sa mulay. Katawa niya papa. Mo na matabo sa gugma kung grabe pagugma sa kagalingon. And the Bible says, kung imong higugmaon ang kagalingon, the Bible says, so dili mo makita ang mga butang nga tama. If you're so pulling, nagayugpa ka sa iyong sarili, igsoon, ang mga butang nga dapat mong buhaton, dili na mo makita, igsoon. It is not so normal, no, to love ourselves, that Jesus said, love your neighbors as love yourselves. So always remember, walay mali, igsoon, sa atong itawag na kagalingon, kung mas labaw lang yun ang mga tubay, hugma sa Diyos. By the way, igsoon, there are things in our life nga kailangan ito tanggalon para magiging at makitaan ang atong gugma dira sa Diyos. You know, igsoon, the first point na makitaan dira igsoon, what not to love? Love of self. Ayaw, higugma ang imong kagalingon. Yes, ang imong kagalingon, pwede mo na siya bihisan, pwede mo na siya palitan ng mga butang. But we can understand so that we need to understand na mas taas tong pagigugma sa Diyos more than sa atong itawag nga kagalingon. Loving too much in ourselves will destroy our love to God. You know what, sometimes, kung imo tumangan mo kagalingon, sahay, gamay lang bigil sa mong lawas, sa kung mag-anoy kay, wala ka naman, nailang paminaw, sa kong basa ro, Bible, sa kong mga porong, kay wala katubo naman ko. If you truly love yourself, it's so on, always remember this, ang imo yung love sa Ginoo yung mawala. But you know what? The Bible says, ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo igsoon always nagpa-remind sa tuwa that we need to love God. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. And so on, the Bible says, ang atong kagalingon igsoon, dili masaligan, pero ang Dios masaligan. So, nahaaman tayo higugmaon, dili mo kagalingon, pati higugmaon nimo ang Dios sa imong gitawag nga kinabuhi. Number 2, because of time. Sabog lang gamay, 1 Timothy chapter 6 verse 10. Not only sa imong gitawag nga kagalingon, but kani, bugat-bugat ni gamay. Tanan-tanan ginanglan ani. Pero sige lang, ato tagaan ang importansya. 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 and verse number 10. Now igsoon, loving too much in ourselves will destroy our love to God. Ang atong pagigugma sa gitawag ng kagalingon igsoon, sometimes mo makaagaw sa atong pagigugma dira sa Dios. Chapter 6 verse 10. Tara na sa amen. Okay, ato basahon sabay na. Restart. Begin. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and cursed themselves through with many sorrows. The verse nito kay ang gugma sa kwarta mao ang gamot sa tanang dautan. Na igsoon, una nga butang nga dili atong igugmaon ang atong kaugalingon. Number 2, igsoon, ang dili ang igugmaon sa man kwarta. The Bible says on verse number 10, yeah, for the love of money is the root of all evil. Na igsoon, dili gyud balik nga naa kay kwarta, amen. Kung naa kay kwarta, kung dili ang ginan, ambi hatag sa tuwa. Okay? Dili balik nga naa kay kwarta, di pud balik nga wala kay kwarta. Pero ang Bible yung saliya, kung imong higugmaon ng kwarta, maunay mali. Kaya naman, for the love of money is the root of all evil. Now, minaw, igsoon, there are a lot of things sa sabtan tonight nga ang imong higugma dahil sa kwarta, igsoon, maunay hinungdan nga ikaw, mawala ang imong higugma sa Dios. Kung dili ka magbantay, igsoon, ang kwarta, pwede ito mahimo nga Dios. Usahay ang kwarta, pwede ito mahimo, igsoon, na makapalayo sa Lord, diha sa itong tawag ng Ginoo. There is nothing wrong with money. We need money, but we don't love money. Tama ba? Kailangan ka kwarta, pero ayaw higugma ang kwarta. Kaya sa Bible diya, ang paghigugma sa kwarta, mauna tinugdan sa tanang dautan. Kung ba kaigsoon, ano na kayong Bible, anak? Because simple lang kaigsoon. Ang kwarta karon, ubang na tao karon, ang iyong kwarta, mauna ilang Diyos. Even Christians today, even mga believers, even mga saved na mga tao, igsoon. You know what? Nakita mo na they love their money, they love the treasures. Kaya naman, usahay, mas nakitaan ba mo sila sa ilang itawag na trabaho more than sa simbahan? Pero igsoon, nga nung sa tuwa, okay naman nga mo-absent sa simbahan. Unya di ka mo-absent sa eskwelahan. Nga nung okay man sa tuwa, igsoon, nga mo-absent sa simbahan, pero sa trabahoan, okay naman overtime. Dili ka pwede mo absent. Nga naman because of money. Now, igsoon, gipakita na din mo nga ang imo
evil, mo na hitinugan sa tanang kautan. And you know what? Ang tao kung nagsoon sa kwarta, pili magba ang pamilya. Pinaagi sa kwarta, pili ka mamatay og tao. Pinaagi sa kwarta, igsoon, pili magamit na siya na mag-create of evil things sa atong kinabuhi. Na igsoon tonight, always remember this, we need money, but we don't love money. Amen? Kailangan ka kwarta. Pero ayaw imutang sa atong tawag at galingon mas unang na ang kwarta more than sa atong tawag nga Dios. There are times na kinabuhi igsoon nga usahay maski wala tay kwarta pero naa ka sa simbahan, maski wala tay kwarta pero naa ka sa tawag nga Dios, magmalipayon gyapon tayo. Amen. Pero igsoon sa naay kwarta o wala tay kwarta, kung dili ka magbantay, pili kayo na mahimo kung malayo ka sa Ginoo. Usahay kung daghang tag kwarta, kampante na kay ta, kumpiyansa na kay ta. Pwede na tayo limatog simbahan, kaya doon na matay kwarta. Ano makasimbahan, ano makay kwarta. O sahay ko, duwa po tayo kwarta. Maring ka mo, parang kita kwarta. Di na lang mo simba, kanang kita o kwarta. Bailawig, suon ka ng kwarta, suryata ka, bailawig. Kanang kwarta, di ka tanang sa Diyos na. Kung isipon mo ba, kanang kwarta, di ka na tanang sa Diyos. Kanang kwarta, ang Diyos ang nag-iya, anak. Unya, kung di mo tagaan panahon ang Diyos, yung kinabay paunsan mo bukdo ng kwarta. Kapoy kayo na bukdo ng kwarta, oy. Pero unaha ang Diyos, di ba ang kwarta magukod ni mo, amen? Kung unaha ni ang Diyos, ang kwarta magukod ni mo. Wala ko naingon na, kung unaha ni ang Diyos, nalatok ka. Wala ko naingon na kung unaha ni ang Diyos, naanak ka gitawag na riches, mahimo na ka ng kwartahan, na kayo makasakinan, gwapo na imong balay. Now, I was saying that, always remember kung ang promise sa Ginoo Igsoon, kung unaha na gini mo ang Ginoo mudugang sa tanan mo kinahanglan. Wala ba sa inyong paratuon ka? O, wala nang Ginoo nga, sige, unaha ko, kay tagaan ka 1 million, wala nang Ginoo na. Wala po na nag-expect 1 million ay. But the good thing lang, kung iunga namang Ginoo, buntag, udto, hapon, nakataon ka. Wala na importante niya. Na-provide ka mo sa Ginoo mong kinahanglan. Now, Igsoon, pinaagi sa kwarta, pwede rin yung kaayo, Igsoon, mabuba ang pamilya, kay daghan kay kwarta, masig wala kay kwarta, una kay kwarta, Igsoon, pwede kayo kontrolon ang imong kinabuhi, pinaagi sa kwarta, pinawa, Igsoon, maunit pinakadato ang problema sa tao ron. Unsa pastor, kwarta. Inood man. Maski asa ka maadto sa dato, tingon ka kay dato siya daghang kwarta, walay problema no, di kita man nagson. Ang daghang kwarta ron ang problema na. Di na katulog. Posible pastor, daghang kwarta, di katulog. Siyempre, kunya mas sunog kung bangto nga yan di butangan siya kwarta, pues ang iyang kwarta. Ano ba guys, problema yun na kung wakay kwarta. Kung problema ang ngay kwarta sa mutang, wakay kwarta. Problema yun na, tinuod na siya. Pero I like what one pastor said, ano siya? If your problem today is money, you have a small problem. Kung imong problema karon kwarta lang, ang kanang problema, gamay ra kanang problema. Ay pastor, ni ka bang ingon, giwang bugas sa balay? Yes, tinuod man. Maski wala ay bugas sa balay, pero kung ang Ginoo tagaan pa kag taas sa kinabuhi, makit-an ba nimo kwarta? Makit-an ba nimo ng bugas? Ang pinaka problema igsoon karon sa tao, ang ilang kalag padulong sa impierno. Mo na pinakadako nga problema sa tao, dili problema ang kwarta. Yes, kanang ang kwarta. I'm not saying ako pastor, wala dili ako nen kwarta igsoon. But ako gatuon niyo basali ko, Lord, kabalo ko Lord na ikaw provide og kwarta. Lord, kabalo ko ikaw ga-provide sa tanan. Og di na ko angay ugmaon ang kwarta, kun dili ugmaon ta ka. Like so, unta karon nga gabi ato sabtan ba. Maski wala man tay kwarta, maski wala man tay nindot nga balay, maski walang man kaayo ta pag naa kay Dios igsoon, malipayon gyapon ka. Dili ka lang naay kwarta karon igsoon malipayon. Naay mga kwartahan karon nga ang kinabuhi miserable. Naay mga kwartahan karon igsoon ang ilang mga balan ng piso. Naay mga kwartahan karon igsoon ang ilang kinabuhi, dili ang ilang pamilya, dili kompleto. Na igsoon, always remember this, ang kwarta igsoon mo lang din ang front line sa yawa para lang din mo lihista igsoon sa atong gitawag nga kanila. Igsoon mga young people na to diri. Someday mahimo kang professional. Someday makakwarta ka, makagain na ka, naa kay nindot kaayo nga kinabuhi. Gi-bless sa Ginoo. Ayaw ikalimti ang Diyos. Ayaw kalimti ang Diyos. The Bible says so, the love of the money is the root of all evil. Number 1 point, love of ourselves. Number 2, love of money. Loving too much with money can destroy our love with the Lord. Ang atong pahigugma sa kwarta, igsoon, pwede kayo gubaon ang atong pahigugma dira sa number 2. Number 3, tawag ko lang sa tayo. John chapter 12, verse 43.
John 12. Number 3 points na. I will try my best na mauma ang number 4. Okay? John chapter 3. John chapter 12 verse 43. Naigsoon what need to love ang atong itigmaon ang Dios ng Dios. Dili ang atong kagalingon, dili ang kwarta. Of number 3 points, John 12 verse 43. Juan kapitulo 12 versikulo 43. Unaan na ka sa amen. Okay na na. Ato basahan sa batanan. Now ready? Okay, 12 verse 43. Ready, start, begin. For we love the praise of man more than the praise of God. The Bible says so on chapter 12 and verse number 43. Ingon sa Bible diya 43, the Bible says, for they love the praise of men more than the praise of God. Dahil son, una-una, unsa man dili ang higugmaon, ang ato kaugalingon, ginawa, ang kwarta, ang katuloy suon, ang praise, ang pagdayik. Ingon sa Bible, verse number 43, the Bible says, sa Bisaya, kay sila nahigugma sa pagdayik sa mga tao, labaw pa kay sa pagdayik sa Dios. Naigsoon, number 3 points, love of praise. What love that dito kailangan higugmaon, atong kaugalingon, ang atong kwarta, ikatuloy igsoon ang atong itawag nga praise, ang atong pagdayik. Nga igsoon, for they love the praise of men. For they love the praise of men more than the praise of God. Nga igsoon, mo ni ang good thing masabtan diri nga ang pagdayik walay mali ana. Kung may nagdayik sa imo kay maayo ka mo kanta, that's good. Kay nagdayik sa imo kay maayo ka nga leader or nay nag-praise imo tungod kay maayo ka nga prisuhanon, that's good. It's so, but always remember, don't take the praise. Amen? Let God na imo lang ihatag sa Dios kana nga pagdayik, imo lang iuli sa Ginoo o bili ang imong kagalingon ang madayig at uso ang Ginoo ang makit-an sa imong gitawag nga kinabuhi. Like so, it is an encouraging for us na always remember whatever unsa imong nahimo, whatever kung unsa imong nahuman, whatever kung unsa man imong imong nabuhat para sa Ginoo, tanang dumog ug himaya iya sa Dios. Amen? Don't take any praise and glory to other people. Amen? Kung naay mo daig, okay na. Dawat na. Pero ayaw din na i-take nga opportunity, ako gud ni maayo ko. Tana gyud daig mo sa kuha, no dili igsoon. And always igsoon. The Bible says, mao na pinakanindot ang sabtan niya ang pagdaig iya tanang sa Dios. Atong ibalik at ang duhog ug himaya diha sa Ginoo. Whatever kung unsa mahimo, whatever kung unsa kung hinahimo igsoon nga makapahimaya sa Dios, people will appreciate us. People praise us. And always remember, kana ka praise ato nang i-offer sa Ginoo. Ayaw igugmaa ka nga friends. Kay usahay ng God, kung may mo dahil sa imo, imo i-response mo dahil ko ka. No, lahi na may tabo sumitawag ka kinabuhi. Now, one pastor said, ana siya, that there are two kinds of people. Na iduha kasi nga tao. Those who do the work and those who take the credit. Na iduha kasi tao, na ay tao nga mo naghimo, nagbuhat sa na ginahimo o ang isa maoy nagadawat sa credit. But ni ana siya, mo guting diri, ana siya. And he said, try to be the first group. Yan ang pastor, mas maayo pa ka naa ka sa una nga grupo. Kung sino nga grupo to? Ang grupo kasi ikaw ang naghimo. Ikaw ang naglihok. O ayaw i-take ang credit. And every Christians, we need to do something. Mag-work na sa Ginoo. Work after work. Serve. Mga lagad sa Ginoo. And every people that praise sa tuwa, igsoon, always remember, naa ka sa grupo nga trabaho lang ka, ang himaya, iya tanan sa Dios. Amen? Don't take the credit. Now, duha ka kasing tao, igsoon, there are two kinds of people, those who do the work, naghimo sa bulaton, o ang isa, naga-take lang sa credit, nagadawat lang sa tawag igsoon, nga pagdaying. And he said, try to be in the first group. Mas maayo nga naa ka sa unang grupo. Usang grupo ato, katong grupo nga nagahimo, nagadto sa buluhaton. And ino sa diya, and he said, try to be in the first group. There was less competition there. Kay kung mo take ka og credit, ikaw ang muhatag og mudawat sa kamayaan, daghan kag kompetensya diha. Pero kanang sa mo trabaho, gamay lang. Ana siya. Work behind the scenes. Not just up on the stage. Tindot kaya ang statement niya, work behind the scene. Not just up on the stage. Ibig sabihin, igsoon, ang atong trabaho, balag walay makakita, balag walay maka-appreciate, ang importante, nakitaan sa Diyos. Amen? Na-appreciate sa Diyos. Muna yung sa bahay po, that's why, mas nindot na yung way nakabalo sa kong ginahimo.
Mas nindot nga wala nakakita sa imong ginahimo para sa Ginoo. Amen. Usahay, kung wala nakakita sa imong ginahimo, I believe ang credit, ang tanan nga paghimaya, imo yung mabalik sa Ginoo. Kung usahay ka ng frontliner, kahit ka, para rin ka makitaan, one of the dangers ng tawag na kinabuhi Kristohanon is somebody praise us, somebody gitawag igsoon nga exalt us, then kitapod nga tao ra man punta. Di balik ka yan. We take the credit, we take the praise, and also ato nang gitagaan og gitawag ato nang gipulian ang Ginoo sa atong gitawag ginamit. So ay dira atong ibalik igsoon kanang dugog himaya dira sa Dios, and loving too much with praise can destroy our love with the Lord. The last, tumagtuga because of time. Muna yung pinakalas. 1 John chapter 2 verse 15. Unang ahuan. What not to love kung sa atong angay dili igugmaon. Number 1, ourselves. Number 2, our money. Kasi kanina, money is important, but don't love money. And number 3, love of praise. And number 4, familiar verse na kayo ni, balik-balik natin yung nabasa ni, ako nag-aalang importansya ang atong itawag igsoon nga photos karon nga hapon, karon gabi. 1 John 2:15 na start. Atong basahon na naka start begin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Bisaya pa, ayaw ligugmaa ang kalibutan. Mark the word kalibutan. Dili na ang mga dili na ang mga tao sa kalibutan. Indra ang mga sistema, ang mga butang nga iya dili iya sa Ginoo, iya sa kalibutan, ni ang mga butang nga naa sa kalibutan. Hindi kung adunay tao nga nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa Amahan wala diha kaniya. Naigsoon, klaro kayo sa mga kodre, love not the world. Number 4 points, ayaw higugmaa ang sistema sa kalibutan. Now, there are things na ato masabtan igsoon, and every time, kung naa ka sa kalibutan, always remember, naa ka sa kalibutan, we are in this world, okay, nabuhi ka ang kalibutan ni, but nindot kay sa atong masabtan dira nga kung naa ka sa kalibutan igsoon, ayaw gyud pag-take og mga butang ani kalibutan, but we need to take things from above. Amen. Naayo sa ano diri, sa illustration. Di ba ang scuba diver kung tanawon, di ba ang scuba diver kana bang nagatiglo sa lalong ba? Di ba naa sa taas kayo nga hose? Unya katong hose sa baba automot dito gakuha siya og hangin. Okay? Nagasalom sa dagat ang mga scuba diver pero naa na sa hose nga nagabutang sa babaw o gana sa babaw mao na ang gitawag nga breath niya, ginakuhaan na niya og ganang hangin, no? So makit ano mo na kung mag-scuba ka, makit ano mo taas kayo nga hose, naa sa babaw na o dito sa mga ginhawa, dito maagi ang hangin, mabuhay siya anatay. Naigsoon, kung ang ana ato kung naaw naigsoon, kung imong tan-aw mo kinabuhi, naa ka ni kalibutan na. O sa mga ito, nagsalong-salong ka sa kalibutan, naa sa kalibutan tungod kaya naa makadagtuloy diri, naa ka sa kalibutan. Pero ayaw ibutak yung focus diri. Ibutak yung focus sa taas. Just like the scuba diver, wala niya gihurot ang iyang tanan nga pag-focus na naa sa dagat, but always reason, do you take breath and heaven out in the world with you? Do you bring the world into atong gitawag nga breath naa sa langit, dili na muuyo sa kalibutan, sistema sa kalibutan o mga butang ani kalibutan ako sa rin maoy makababag sa atong gugma pagigugma sa Dios. By the way, soon daghan mga butang ani kalibutan nga pili kayo mawala ng pagigugma sa Ginoo. Especially karong 14, no? Ang sistema sa kalibutan karong 14, February 14, mga itong mga young people, gina-encourage sila mag-date. Dakpo-dakpo sila. Okay, susunod na sila mga kuhan. Mag-date ba? Mauna ang sistema sa kalibutan. Okay? Kalibutan na nga sistema na. Nga mag-date ka, baka anoon pa ka, 13 anyos pa ka, 14, 15 anyos pa ka, encourage ka nga mag-date, magpa-partner na mo, kahit tungod, Valentine's Day, Hearts Day, mga naga Hearts Day, no? Hearts Day, Valentine's Day, ang kalibutan, grabe yung celebrate, ang tawag na Valentine's Day, grabe ang pag-celebrate sa mga pag-anon, gitudluan sila nga mag-date, dating time, mahuli ang time nga mag-date ka, February 14, for all teenagers, okay, alay, mag-date na ninyo, pakitag partner niya, magsusuryahan na, yung people, tanan, ginangkari sa mga kalibutanon, gina-introduce ang February 14 for dating. By the way, so always remember, young people, karon nga February 14, if somebody nakipag-date nimo ayaw gyud kaguti.
If naay lalaki mo doon mo or kung naay babae mo doon mo, nga makipag-date sila kay February 14 na ato lang atong celebrate ato ang February 14 mag-date na dili na iya sa Dios, iya na sa kalibutan. Amen. Ang kalibutan gitry nga magtudlo ato mga young people diri. Kag okay lang mag-date na dili formal no. Kana magong date nga kana dili so istoryahan ta ka. Ang date sa February 14 kung teenager pa ka, dili na formal. Una-una kana nga date wa na nangit mong mama. Kung tinuod na nga dating igsoon, kami na, kung tinuod na nga dating igsoon, dapat nakabalo mo ginikanan nga i-date ka niya. Ngayon ni manangit, look man. Gusto rin niya kubaon mo kinabuhi. Dili ibig sabihin, kikagyan sila. No, dili ibig sabihin, kaya halos na lang yung classmate, halos na lang yung mga kauban sa eskwelahan, nag-date sila, nag-celebrate nila ang gitawag nga Valentine's Day, nakapula kunuhay, kay wanted daw kunuhay, dakong-dakong sila, kay partner na diligsod, iyan nasa kalibutan, amen? As Christians, believers, dili ka mo uwi ng mga butangan, kayo naman, kung date ang isgutan, maabot ang ilang panahon sa imuha. Ayaw lang kayo sukti sa karon. And I believe ka lang date in the right dating igsoon kabalo mo. Ang right dating sa imong gitawag ang kinabuhi. Kana nga date walay pagmahay. Kabalo ko igsoon kana nga date kung naagi gitawag nga God has a perfect plan for you sa kana nga dating, naagi para sa imuha o kana nga dating igsoon imo na siyang ma-experience naagi ka kalipay tungod kay sakto o tama ang imong pag-date. Kada igsoon daghan kay naguba ka pamilya karon. Daghan kay nagbulag nga magtiayon karon tungod kay mali ang ilang dating. Pulo kayo so sa marriage, ang pinaka pundasyon o saman, ang dating time. Sa edad na 13 hangtod sa 19, ang dato, mga teenager rin, mga 16. Monit pinakabantayanan kayo nga date, nga time. Nga kung sa diin ang imong dating is dapat bantayan mo. Especially ang kalibutan, ginatry og offer, ang kalibutan mo try og gitawag nga tinta na to igsoon. Always remember, ayaw tugutin ang atay nga February 14. Nga mao na imong tagaan og panahon at always remember igsoon kung naa man ka i-date karon February 14 kung dili ang Dios, amen? Ang Dios, ang Ginoo, ampo ka basa kag Bible, ibalik ang paigugma sa Dios, and I believe this, masuya ka sa uban, no? Grabe mo simbahan, dito kasi pastor, ba di ko pwede mag-date ani? Grabe si pastor, ginatuwalan mag-date. No, wala mo kung ingon hindi mo buhaton, depende na mo na. Ako nagstorya ako kung say angay dili buhaton, but it is continue on the Lord. Kung imo nang buhaton naa sa imuha, but I believe this, kana nga dating basig mo na mo late sa imuha nga malayo pa sa Dios. Kasi kana nga dating mo na hinungdan nga mawala imo ko igugma sa that's why igsoon, love not the world. Ayaw higugma ang sistema sa kalibutan, especially igsoon karon nga mamabutay nga 14. Let's love the Lord, not ang atong tawag igsoon nga mga nagapanligaw na to. That's why the Bible says, loving too much for the things of this world can destroy our love for the Lord. Like, so always remember na ay mga butang nga makaagaw sa tuwa gikan sa gugma sa Dios. Most of the time, ang atong kaugalingon, mo nito kalaban no, ang atong self, mo nito pinakakalaban nato ang atong kaugalingon di mismo. Ikaduha, money, kwarta. Usa po ni, kailangan din mo ni pero sa imo po ni makaagaw sa magikan sa gugma sa Ginoo. Praise ang pagdalit sa tuwa. And the last, ang kalibutan. Love not the world. My soul, hope this evening atong subtandri, thou hast left thy first love. Unsa ba'y nakatanggal sa imong gitawag na first love tonight? Naging mo bang self? Ang kwarta ba? Or ang praise? Or ang kalibutan? Upat na ito kapundis mo, ba't nakapay tulog o what a time? And hope tonight atong nasabtan nga naay mga butang nga mawala ka sa itong gitawag na first love. Thou hast left thy first love. Mag-pray ka, Father Heaven Lord, salamat once again sa imong tulong. Lord, kung naamay mga butang na mga nakababag, Lord, sa iluagin ni. Lord, kabalo ka sa among kasing-kasing tonight. Kung unsa na sitwasyon, Lord God, sa among pagigugma diha kanino. Lord, kani mga butang, ang tunan karon tinuod yung kayo, Lord, nga usahay, mas pilion na mo among kagalingon. Mubuhat og mga butang, mga sala, Lord, kung para lang yun, Lord God, malipay niyo. But I believe, Lord God, mo po na hinungdan nga kami, Lord God, na wala akong paigugma sa inyo. Lord, we experience the time na bago kami nalumas. We experience the time na grabe ni ka-init, Lord. Grabe ni ka-in-love sa imo mga tungod kay gipakamatyan din mo. Giluwas ni magikan sa among mga sala. But Lord, pwede ba ibalik mo itong ka-init, Lord?
Pwede ba, Lord, na i-restore ni mo, Lord, ang salvation nga mga angkon niya kanimo, Lord, God. Restore unto us the joy of salvation. Ang kalipay, Lord, na kami nakaangkon sa kaluwasan. Lord, protect our young people, Lord. Especially, Lord God, sa mabutay na Valentine's Day na ay mga group of people, Lord God, na mo try o destroy sa kinabuhi sa mga young people, Lord God. Kabuti, Lord, na unta, wala di mga butang na makababag sa ina. But kung mahon ka nila, Lord God, sa tibuok nilang kinabuhi, Lord, o dili ang mga butang ang kalibutan. Lord, we need money. Kailangan namang kwarta, Lord, but narangin ni Lord na dili yung maon ang kwarta. Dili na mo unahon ang kwarta, Lord. Dili na mo unahon ang papangitan ang kwarta, but unahon na mo ang imong panahon diya kanimo. Tungod we love you more than our money. Lord, bless us, Lord. Even praising, Lord God, na ay mga tao mo dahil na mo, Lord, na mga tao mo praise na mo. Batuguti, Lord God, na dili ni mahimo, Lord God, na mo accept niya na tungod kay ang pagdahig, Lord, ang himaya, imo ragit tanan. Lord, kung naa may mga butang, ang nahimo, Lord God, sa lantaw ni mo, Lord God, sa mong kinabuhi karon layo na kayo ni tungod sa among gitawag na daily walk with you, Lord. We will love our first love. Lord, kung natanggal ang among first love, Lord, lahit na lang ang first love karon, Lord, maybe ang first love karon amo na kagalingon. Maybe tonight, Lord, ang first love amo ng kwarta. Maybe tonight, Lord, ang first love, Lord, amo ng pagdayig. Maybe ang among first love, maybe ang mga butang ang kalibutan. But Lord, pwede ba tanggalon mo mga butang, Lord God, o mubalik ni Lord God sa pagigumba niya kanina. And Lord, help us in the kind of measures tonight. We can do nothing apart from you, Lord. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen.